Naisip mo na ba kung posible talagang kumita online kahit hindi ka maghahanap ng another 9 to 5 job? Imagine creating something digitally ng isang beses lang pero patuloy na bumibenta kahit natutulog ka pa or kahit busy ka sa work. Whether you are a beginner, a full-time employee, a mom, a student, or just looking for a way to earn extra income. In this video, I will break down exactly how to get started with digital product business step by step. So are you ready to turn your ideas into passive income? Let's dive in. Okay, so how to start digital product business for beginners? Ayan, Tagalog guides po ito. So here are what we are covering in this video. Part 1, what are digital products? Part 2, types of digital products you can create. Part 3, why digital products are perfect for side hustles. Part 4, how to get started with your first digital product. And Part 5, real success stories to inspire you. So magsa-share tayo ng mga success stories sa aming community na talagang mayroong kumikita dito sa digital product. Hindi lang ako, pati yung mga ibang beginners, marami pong kumikita dito. Okay, so ayan, let's get started. Okay, so what are digital product? So ayan, pag-usapan muna natin kung ano bang mga digital products. So baka wala ka pang idea at ngayon mo lang naririnig ang term na digital product. Okay? So a digital product is anything that you can sell and deliver online, which means no physical inventory, no shipping. So unlike physical product, pag magbebenta ka, so need mo of course ng inventory kasi nga physical siya, and then pag may bumili, need mo pa isip yung product. So napaka-hassle nun. Kung busy ka, meron kang work, full-time work, or isang full-time mom ka, student ka, business owner ka, so hindi mo masisingit ang ganong klaseng ng business. Pero itong digital product, madali lang natin isingit sa ating schedules kasi nga delivered na natin digitally, online lang, no physical, no inventory. Okay? So and anything from ebooks, templates, online course, digital art prints, or even social media graphic at marami pang ibang example ng mga digital product that you can create and sell online. So now, pag-uusapan naman natin ang type of digital product that you can create. Okay? So, we have 5 beginner-friendly digital product that you can start with as a beginner, no? So, ito, tingnan natin kung ano yung mga digital product na beginner-friendly na pwede natin gagawin as complete beginner, or kung isa kang busy people, okay? And beginner ka. Ito yung mga digital product na pwede mong gagawin, okay? So, meron tayong 5 dito. Ayan. So first, we have here, okay, ebooks. Ayan. Ayan yung ebooks. So, if you have knowledge to share, whether it's on cooking, fitness, or even productivity tips, ebook is an amazing product. Okay? So, parang books lang yan, pero gagawin mo siya digitally. Siguro naka-experience ka na rin, nakapag-download ka na rin ng mga free ebook. Yung digital book lang, babasahin mo siya in PDF format siya. Okay? So, pwede ka gagawa ng mga guides yan in different niche. Okay? So, ayan. And mabenta talaga itong ebook and sobrang laki ng kitaan dito pag na-market mo siya ng tama. Okay? And then, next naman, itong template. Ayan. So, template is also saleable and profitable din siya. Mabebenta rin to. Ayan. So, sa template naman, so, ayan. From planners and social media graphic to resume, templates are a huge market. So, marami pong iba't ibang klase ng template depende sa niche or sa anong skills mo. Ayan. Depende yan. So, maraming pwede mong gagawin. So, pwede ka gumawa sa Canva. So, Canva po ay libre lang. Okay? Kung gumagamit ka na ng Canva, nakapag-design ka na sa Canva. So, ang maganda dito sa Canva, libre mo lang siya magagamit at marami na rin mga template na pwede mo i-customize as your own. And then, inventa mo siya ng
ibenta. Okay? Inulit ko, ang digital product, isang beses mo lang siya gagawin. Tapos pag may bumili, hindi mo na kailangan gumawa pa ng another template pag bibil na sa'yo. Kasi ang ibibigay mo lang sa kanila is digital copy, di ba? Parang mag-share ka lang ng file. So, kahit isi-share mo, isi-send mo sa isang user, meron pa rin naman sa'yo. Ganon siya nagwo-work, okay? Hindi tulad ng physical product, pag i-transfer mo na sa iba, so kailangan mo naman bumili or gumawa ng another para meron kang mabenta ulit, diba? So ito, isang beses mo lang siya gagawin, ibenta mo siya ng paulit-ulit. Okay? So we have here the online courses. So mabebenta to and sobrang profitable. To mabebenta natin to ng mahal, mga 5,000, 3,000, 10,000. So depende sa gaano ka, depende sa klase ng course mo, okay? Ayan. So, basahin natin yung description ng online course. Okay, so if you are experienced in certain areas, in certain skills or topic, online course let you teach other and monetize that knowledge. So, like for example, magaling ka sa pag-edit ng video, di ba? Magaling ka mag-design, magaling ka mag-edit ng mga picture, di ba? So, pwede ka gumawa ng video tutorial. Parang video tutorial rin to, pero complete na siya as in the whole na po, from A to G na siya, kumbaga. So, ganun siya nag-work ang online course. And mahal mo siya, mabebenta dito. Okay? So, yan yung example. At marami pang ibang niche dyan. Okay? So, pwede ka mag-research about dyan. And nowadays, we can use AI to help to build online courses, 'di ba? Pwede tayong magpatulong sa AI na magpagawa sa kanila yung framework. Hindi naman totally na sila yung gagawa, pero pwede tayong magpatulong. Yan. Next is we have printable arts. Ayan. So mga kung isa kang artist, photographer, digital art and prints are fantastic product that buyers can print at home. Ito yung mga product na i-design mo kung isa kang graphic designer. And then, yung mga product na ready to print na lang, di ba? Isisell mo sila digitally, tapos yung buyers mo, din na sila mag-i-edit automatic na ipiprint nila sa bahay. Okay? So, ganun. And meron din tayong workbooks. Yan, ito yung panglima natin. Workbooks and planners. So, people are willing to pay for tools that keep them organized and motivated. So, yung mga planners, mga workbook na yan, so, yung iba, naghahanap talaga ng mga ganyang klase na product para magamit nila. Okay, na hindi na sila gagawa. Okay, para maging productive sila, para maging organized yung kanilang task. So, yan yung 5 na friendly digital product that you can start or that you can create as a beginner. Okay? So, you can do a thorough research on each of these digital product. Okay, so let's proceed. Okay. So, ayan. Why digital product are perfect for side hustles? Okay, so one of the best thing about digital product is flexibility. You can work on them in your free time and sell them as passive income. Kasi nga, since sabihin natin, isa kang full-time employee. So, of course, busy ka sa 9 to 5 job mo. 8 hours ka sa work, di ba? So, pwede ka naman maglaan ng extra 2 hours per day mo at nights or sa kahit anong free time mo dyan, di ba? Gagawin mo siya at your spare time. Tapos, pag nagawa mo na siya, so you can publish sa mga platform and pwede ka na makabenta kahit hindi mo na siya babantayan kasi nga digital lang siya. So, pag-uusapan natin yan later on in this exact blueprint, no? So, ayan, marami pa. Okay, so whether you are a 9 to 5 worker, a busy mom, or student, digital product let you earn money from anywhere, anytime. Once you create it, you can sell it over and over again without needing to restock or ship. Yan yung kagandahan. Pag nabili na sa'yo,
meron ka pa rin naman copy, diba? Hindi naman mawawala sa'yo. Kasi nga, digital copy lang ibibigay mo. Yan. At hindi mo naman talaga isip na physically, kasi di naman siya physical product na kailangan mo pa pumunta sa mga logistic, diba? Para isip, para ipadala yung product. Okay? So, less hassle. Kahit isingit mo siya sa yung full-time job, okay? Tingin ka lang ng cellphone mo, okay na. And mamaya pag-usapan natin kung paano ma-automate, no? Okay, so how to get started with your first digital product. Okay? So, pag-uusapan natin to, napakahalaga kung paano kayo makapagsimula ng inyong first digital product nyo. So, we have here the 5 easy steps. Ayan, meron tayong 5 easy steps para makapagsimula kayo sa inyong first digital products. So, step 1, pick a product type. So, of course, mahalaga to na napili nyo talaga ang tamang product na fits sa inyong skills, no? Okay, so and think about what fits your skills and what people might need. Okay, for example, if you love designing, a template might be your best choice. Yan, di ba? And of course, kapag napili mo na ang klase ng product na i-create mo, meron kang dalawang option. Okay, so tingnan natin kung ano bang option nito, kung paano mo siya maki-create. Okay, so ito yung dalawang option. Okay, create from scratch. At pangalawa naman ay buy DFY with MRR and PLR. So pag-uusapan natin yan. Okay, so first, pag napili mo na create from scratch, so magki-create ka. Pag napili mo, like for example, template. So, you can create the template on Canva for free. Okay? Ayan. Pero ngayon, ang problema mo is isingit sa iyong extra time kasi mag-create ka. Tapos, beginner ka, di mo pa rin alam kung paano ka mag-design ka sa Canva. So, marami naman tutorial sa YouTube kung paano gamitin ang Canva. Pwede ka makagawa dyan. Okay? Step by step. Sobrang dami po. Okay? Mag-search lang kayo. And, pangalawa naman, if gusto mo na madali, okay, mabilis, na para makapag-start ka, pwede ka mag-buy and sell, okay? Pwede ka bumili ng DFY. Anong ibig sabihin ng DFY? Done for you na digital product, okay? Sabihin natin kung template yan, specific template na kung ano man yan, pwede ka bumili, pwede ka maghanap online. Pero make sure lang, ang hahanapin mo, ang bibilhin mo, na mayroong kasamang license na MRR or PLR. Anong ibig sabihin yan? Ang MRR, okay. So, ang MRR, ayan, MRR, okay. Ang MRR, ito ay stands for Master Resale Right. Ibig sabihin nito, once na nabili mo itong product na to, pwede mo siya i-resell. At the same time, pwede mo rin i-transfer ang resale right. Ang ano naman, ang PLR naman, okay. PLR, what that is mean? PLR. Ayan. Ang PLR naman, ito ay stands for Private Leavers Rights. So, ito ay pwede mong i-edit, pwede mong i-customize, pwede ka maglagay ng logo mo dito. At the same time, pwede mo rin i-transfer ang resale rights niya. Okay? So, make sure kung yung choice mo or yung option mo na maghanap ka na lang ng ready-made na digital product para i-resell mo lang siya. Kumbaga, ito ay buy and sell lang siya ng ganon para mas madali, di ka nagagawa from scratch. So, make sure lang ang hahanapin mo is not for personal use ang bibilhin mo na dapat merong kasamang license. Okay? So, pag nakabili ka na for personal use lang yung license, so hindi mo siya mabebenta. Bawal yon. Okay? Make sure na meron naka-attach sa product, sa digital product na merong ganitong license. Okay? And of course, if you are planning to create from scratch, you can also include the license like this. PLR, MRR, or standard lang. Yung standard is pang personal use lang yon. Okay? Ayun. So, you can also research for more information, what kind of digital product, ano yung mga terminologies, ano yung mga license, rules. So, ayan, siguro, di natin matatakid sa video na to, but this is just a step on how to start this kind of side hustle. Okay? So, let's proceed. Okay, so ito na, step 2 na tayo. So, sa step 2, choose your tools. So, kung napili mo yung start from scratch, so of course, kailangan mo ng tool para
makagawa ka ng digital product, whether ebook man to, templates, journals, kung ano man yan. So, pwede ka gumawa or pwede mong gamitin ang tools like Canva. But of course, maraming iba't ibang tools dyan. Okay? Ayan. So, pwede ka gumamit ng Canva. Okay? You don't need fancy software. Canva is a great beginners-friendly tools for creating everything from ebook to social media templates. Sobrang dami ng digital product ang pwede mong mag-create dito sa free software na Canva. Okay? But of course, if you are planning to buy and sell na lang na DIY done for you, ready-made na digital product, so di mo na kailangan ng tools. Pwede mo nang skip itong step na to. Okay? But of course, pag nabili mo yung PLR and gusto mo pa mag-customize, i-edit, so pwede rin. You can also customize by using Canva. Okay, so next, choose your platform. So, popular platform option include Etsy, Gumroad, and System.io, or even your own website. So, if you have one. Research to see where your target audience spend time. So, depende sa kung anong product na create mo. You can also research itong ganitong product na to. Sino ba yung mga target audience mo? So, itong mga target audience mo, saan ba sila most likely na active? Saan ba sila palaging nagbe-visit, di ba? So, of course, dapat pag nakaka-create ka na or before creating your product, alam mo kung sino yung target market yan. Okay? Kung sino yung bibili ng product mo na yan. Okay? So, ayan. I personally use System.io. Beginner-friendly lang siya and libre lang natin sila magagamit. Of course, next is choose your one marketing platform. Okay, bakit one marketing platform? Isa maraming marketing platform, okay? Like Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, etc. So, at first, hindi mo kailangan ng maraming platform para makapag-market ka, para makapag-promote ka ng digital product mo. Kasi nga, busy ka, di ba? So, extra time mo lang to gagawin itong side hustle na to or itong business na to. So, pag maraming platform yan, so, hindi ka makapag-focus, ma-overwhelm ka dyan. Okay? So, ngayon, ang gagawin mo is one platform lang muna at first. Okay? First is one platform. Hindi mo kailangan ng maraming platform. Okay? Focus ka lang muna sa isa. Kung mas familiar ka sa TikTok, TikTok lang muna. Kung mas familiar ka sa Instagram, so, you can use Instagram. YouTube, YouTube. Okay? So, depende sa'yo. And, of course, step 5, repeat the process. Create another product for more profits. Okay, so ganun lang kasimple. Step 1, piliin mo kung ano yung product na gusto mong i-create, na fit sa skills mo, fit sa knowledge mo, na meron ka ng knowledge about that. But kung wala yan, you can also use AI, ChatGPT, at maraming ibang AI tools. Pwede ka mag-research, pwede ka manood ng tutorial sa YouTube, libre na po lahat. Okay, step 2, choose your tools. Okay, review lang natin to. Then, step 3, choose your platform. Okay? So, pwede rin kayo mag-research. Pwede kayo manood ng another tutorials kung paano yung masasell ang digital product nyo. But of course, since nandito na rin kayo sa video na to, subscribe because we will have that tutorial soon. Okay? So, gagawin tayo ng mga series. This channel is dedicated to help you launch your first digital product business. Okay? So, if you are not ready pa, you can subscribe, turn on the notification bell, and wait for our next video. Okay? Then, yan. Choose one marketing platform, repeat the process. Okay? So, proceed tayo. Ano na yung next? So, ito na yung mga success stories na talagang meron kumikita dito sa digital product. Okay, so ayan, real success stories to inspire you. So, this is a view of the student in my community. Okay, in our community. So, here they are. So, ito, isang student. So, ayan, nag-share siya niya ang kanyang kita. Ayan. So, ganyan yung mga income dito sa digital product. So, ito pa, si creation.ph. So, kumita siya ng 100k plus in 1 month. Okay? So, ayan yung mga tracker nila. So, ito pa yung isa. Ayan.
Okay? So, marami to, hindi lang ito, sobrang dami yan. Okay? So, napakaganda po talaga ng digital product business kasi passive mo lang talaga siya magagawa and pwede ka talaga kumita ng 6-figure per month or even 7-figure. Yes, marami na po kumikita ng 7-figure yung mga matatagal na dito sa digital product kasi nga yung, di ba, sa kanina sa 5 steps, so repeat the process, di ba? So, ni-repeat na nila yung process, gumawa sila ng iba't ibang digital product. Okay? So, kung nabitin ka pa doon sa ating presentation, sa ating blueprint on how to launch your first digital product business, I have a good news for you. Okay? So, ayan, wanna learn more? Meron tayong good news. So, ano yung good news? Okay? So, meron tayong free webinar or free trainings. Okay? So, ito yung in-depth trainings na on how to get started with digital products. So, of course, libre lang yan. Di nyo kailangan magbayad. So, para mapanood nyo, para ma-access nyo itong free trainings natin, nandyan yung link sa ating description. Tingnan nyo na lang. Click nyo lang yung link, then automatic ma-access nyo. Okay? So, make sure i-turn on nyo yung video volume. Kasi minsan naka-play lang yung trainings natin instantly pero di siya naka-turn on yung volume. So, meron naman makikita nyo nagpa-pop up na parang volume icon. So, turn on nyo lang yung, itap nyo lang yun para marinig nyo yung sound. Okay? So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood nitong free videos natin. Then, of course, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe kayo para sa marami pang mga tutorial na gagawin natin soon.